Sa lahat po ng mga kawatan at mga demonyong mga politiko ito, lalo na diyan sa Kongreso at diyan na rin sa Senado. Hanggang ngayon, dahil sa kabi-kabila ay madalas ko sinasabi rito na magkamatay na lang kayong lahat, ay mukhang hindi pa namamatay. Pero ayun nga, may mga sakit na kuya mga yan eh. Ngayon, dahil sa mga demonyo nga ito, mahirap patayin, kaya ngayon ay para matuluyan ng mamatay itong mga ito, mga demonyo na ito, na mga nandyan sa Kongreso at saka sa Senado na yan, ay hindi na sapat sa akin yung mabigyan kayo ng sakit. Ang gusto ko na ngayon sa inyo, mamatay na kayong lahat. At dahil hanggang ngayon, hindi pa kayo namamatay, ito ay itinataas ko. Ang demonyong ito, para lipulin ang lahat ng mga demonyong mga politiko na nagpapahirap sa bayan ko, nagpapahirap sa mga kababayan ko. Tutusukin na natin ang lalamunan ng mga animal na ito nang hindi na makakain at mamatay na silang tuluyan. Kung demonyo kayo, tatapatan ko kayo ng kademonyuhan. Ayan. Sana bukas makalawa ay may matigok ng mga politiko. Kaya demonyo ang ipapadala ko sa inyo para sa ganon ay magrambulan kayong mga demonyo. Ayan. Mas maganda na yung kayo-kayong mga demonyo magpapatayan. Ayan. Ayan. Wala pong aalis. Dahil ito naman po ay mayroon pa po akong itataas. Sa lahat naman po ng aking mga subscribers, followers, at mga masugid na mga viewers, at hindi po kasali rito yung mga tanga at mga bubo na mga viewers. Ito po ang itataas kong ito. Sa lahat lamang po ito ng aking mga subscriber. Kaya kung gusto ninyong masakop, gusto ninyong magkaroon ng swerte sa buhay, sumama na kayo dito sa mga dating mga subscribers ko. At dahil dyan ay itinataas ko ang mahiwagang batong ito, na ito, ang batong ito ay pinagpala ng ating Panginoon. Kaya magmula ngayon, lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers ko ay suswertihin. Yan po. Hindi lamang po yan. Hindi lamang po kayo suswertihin dahil ang batong ito ay higit na makapangyarihan kanino man. Lahat ng mga sakit ninyo, lahat ng mga problema niyo sa buhay, sisiguraduhin ko sa inyo, sa oras na ito ay mawawala yan sa pananalig, pananampalataya sa ating Panginoon. Swerte yung mga subscriber ko at swerte yung mga makakapanood ng video ito dahil sa pagtaas ko ng mahiwagang batong ito. Magsisimula na ang inyong swerte sa buhay. Ayan. Salamat po. At pag-uusapan naman po natin ngayon, ito pong nagaganap na butuhan diyan sa Amerika. Bakit nga po ba natin kailangan pag-usapan ito? Dahil malaki po ang kaugnayan nito. Ang pag-usapan natin yung eleksyon diyan sa Amerika. Actually, nagpaunan na po na nag-congratulate. Inunahan na po ni President Duterte ang mag-congratulate kay Donald Trump. Kinongratulate na niya dahil alam na ni President Duterte na itong si Trump ay mananalo. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman na magkaibigan po yung dalawa na yan. At pareho po ng pananaw nila tungkol dito sa mga drug addict na ito. So, hindi pa man na official na itinataas ang kanyang kamay, ay yun na, nagpauna na po ng pagbati itong ating
Pangulong Duterte. At ito naman po ay sa sarili ko lang pong analyze ito. Kung ito pong si Trump ang mananalo, pasensya na po kayo kung mali po yung aking pag-analyze. Pero ito lamang po ay aking personal ko pong pakiramdam, personal ko pong opinion itong aking sasabihin dito. In the first place, kung ito pong si Trump ang mananalo, ay mukhang magdiwang na po kayo mga Pilipinong mga mahihirap kong kababayan. Bakit po? Kasi unang-una po, sabi ko nga po, di ba, ang lagi ko pong inaalala dito, ito talagang mga kababayan kong mahihirap. Ito talagang mga kababayan kong walang masaing. Kaya nga po, sabi ko, magdiwang na po kayo. Bagamat hindi man po ito sigurado itong nasa isip ko or opinion na ito, ay yun lamang po. Kaya sabi ko nga sa inyo, pasensya po kung mali yung aking pag-analisa. Dahil po pagka ito pong si Trump na ang nanalo, hindi man 100% ay nasa mas mataas na porsyento po yung tatanggalin niya po rito yung lahat ng mga EDCA na nilagay dito ni Biden. Bakit ko po nasabi ito? Kasi nga po, itong si Trump po na ito ay dati na po niyang nasabi ito dati na ayaw niya ng mga gira. So, ibig sabihin, kung ito pong si Trump ang manalo, baka malamang tanggalin na po niya yung mga EDCA na yan at malamang si Biden ang ilagay niya diyan sa mga EDCA na yan. Dahil itong Biden na ito, ulyanin nga ito, hindi ba? At ito yung kasangga ni Bangag sa pagsisinghot. At yan pala si Biden na yan, talagang din pala yan. Higop din pala yan. O yan po ang unang analysis ko dito kay Trump. Ngayon, ano ba ang maidudulot na kabutihan nitong pagtanggal halimbawa ni Trump itong mga EDCA na nilagay dito ni Biden? Ang po dyan, ang kagandahan po, kung wala na po yung mga EDCA na yan, ay hindi na po mamimiligro ang Pilipinas kung sakali man matuloy yung gira ng China at saka itong Taiwan. Kasi nga po, kaya lang po madadamay itong ating bansa, kasi nga po, nilagay nga po dito nila ang EDCA na yan, na kung saan ay pangsanggayan, kung halimbawa gurahin na ng China yung Taiwan na yan, nandito ang mga missile, mga kung ano-ano pang mga kagamitang pandigma dito ng Amerikano. So, ibig pa kong sabihin yan, hindi na po magiging target kung sakasakali itong Pilipinas. Yun po ang kagandahan. Ngayon, ang isa pang tanong dito, kung halimbawa tinanggal na yung mga EDCA na yan, baka naman kaya mamiligro din ang Pilipinas na yan dahil baka api-apihin lang ng China ang Pilipinas. Ay kung ngayon nga na may mga EDCA, hindi ba't inaapi-api, binubuli itong ating mga Coast Guard pagka nagre-resupply dyan sa West Philippines Ay kung ngayon nga lang na may EDCA, di ba't binubuli ng China? Well, doon po ay kwan tayo doon. 50-50 po tayo doon. Dahil, unang-una, kaya ko po sinabing 50-50, una, kaibigan din po ni Trump yang China. So, ano naman ang kinalaman nung pagkakaibigan nila ng China at saka nitong sa Trump? Malaki po ang kinalaman yan kasi nga po, magre-respetuhan po yan pag sinabi po niya na huwag mong pakikialaman ang Pilipinas. Ayan. So, pwedeng-pwede lang po niyang diktahan ang China na kung ano yung dati, yun na lang din ang gagawin ninyo.
Ngayon, hindi ako sigurado rito kung susuporta ng full support itong si Trump dito sa Pilipinas dahil nga galit sa mga bangag. Galit ito sa mga adik. Ay papaano na ngayon ito? Oh. Ito pa ang matindi rito. Mayroon po hindi ko muna ibubulgar yung tao na once na itinaas na ang kamay ni Trump bilang presidente, dadalhin na nila kay President Trump yung authenticated na video nitong si Bangag. Yan ang problema. Sige, dikdikin ninyo dyan si Sara Duterte sa quadcom ninyo na yan. Dikdikin ninyo. At na magkaalaman na. Dahil, pero sabi ko nga po, ayaw kong i-mention kung sino yung tao na pupunta kay Trump para isubmit lahat yung mga authenticated video nitong si Bangag na ito. At saka lahat ng proof. So, ibig sabihin nito, delikado. So ngayon, napakaganda yung ginawa ni President Duterte na tumawag na agad kay President Trump na kinongratulate na niya. Dahil naman ay nakikita naman doon sa mga balita na talagang umaarangkada itong si Trump. So, yun. Pasalamat ng pasalamat at si Trump na dahil binati na agad ni President Duterte. So ngayon, may maaasahan pa rin ba tayo na tulong ng Amerika sa atin kung sakali? Pwedeng mayroon, pwedeng wala kasi sabi ko nga po, galit sa bangag itong si Trump na ito. So maaaring ito ay kidnapin na naman. Kagaya ng pangkikidnap ng Amerika dito sa tatay ni Bangag na ito. See? Yan po ang aabangan natin. Para po sa kaalaman ninyong lahat, ang totoo po niyan, kinidnap po ng Amerika yang si Ferdinand Marcos Sr. nung time po na yon. Para lang sa ganon ay mapalaya sila dyan. Di ba sinasabi nga dyan, dadalhin lang daw sa Hawaii. Oh, yung pala, sa Hawaii pala dinala. So, maaaring ganon ang mangyari. Yun po ay nagbase po ako dito doon sa mga nakaraang istorya ng ating mga naganap nung araw pa. So, yun po. So, yun ang iniisip ko rin po yan na baka lalong api-apihin ng China itong Pilipinas kasi nga po ay kaibigan talaga ni Trump yan ang China. So yun po ang nakikita kong senaryo dito. At well, sabi ko nga po, sariling opinion ko ito. Kaya kung may magbabasman dito sa mga sinasabi kong ito, well, huwag na kayong magbas dahil ia-apply ko na yung pinakamatindi na gagawin ko sa inyo. Sa lahat ng mga baser ko, yung mga nakaraang baser ko, pinalampas ko yon. Pero sa pagkakataong ito, lahat yan ay tutusukin ko ang lalamunan para hindi na makapagsalita. Ay ito nga, dahil paulit-ulit ko sinabi na itong mga kawatan ng mga congressman na ito na mga demonyong ito, bagamat may mga sakit na nararamdaman yan, either hindi na makadumi dahil may karayom sa tumbong, hindi na makakain ng kanin dahil tinusok ko na ang mga lalamunan yan, yun nga lang hindi pa namamatay. Kaya nga, dahil sa kagustuhan kung mamatay na lang itong mga animal na demonyong ito, tatapatan ko lang ng kapwa nila demonyo. At ito na nga po yun. Ulitin ko, ito, huhugutin ko, kita nyo, ito, tusok sa lalamunan ng mga ito, para tuluyan ng hindi makakain. Ito ay naka-address dito sa mga demonyo na mga congressman, kasi ito, demonyo rin ito, satanas din ito, kaya tatapatin lang din natin ng demonyo, yung mga demonyong yan.
Oh. Bullshit kayo. Yan po yan. So, sana nga po ay manalo itong si Trump. At pero ayon po doon sa mga nakikita natin ng mga balita, lalo na po yung balita dyan sa BBC, ay mukhang maliwanag na po yung panalo ni Trump. So ngayon, pagka ito ay kinidnap na naman nila ito, si bangag na ito, malamang ito, hindi na nila dadalhin sa Hawaii ito. Baka iloblog na lang nila dyan sa pulbos yan hanggang sa lagutan na ng hininga yan para yung hindi na makahinga. Ilulublob na lang yan sa Cebu ng madala. Doon po sa mga yung po sinasabi ni Sara Duterte na maraming mangkukulam na hinera sila dyan sa Malacanang, totoo po yan. Doon po sa, yan po dating witchcraft na ganyan dati. Yung mga mangkukulam, ginagamit po yan nung Second World War. Isa po yan, ginagamit nila pangpatay yung mga pangkukulam. At yan po, ang iba dyan, ay yan po talaga ang maraming ginagamit dyan, yung witchcraft. Kaya totoo po yan. Kung ang Malacanang ay may witchcraft, marunong din po tayo. Nandyan po yan sa video ko. Kung inyo pong napanood yung mga dating video ko dyan, yan po ay pinag-aralan din natin. Hindi ko po masyadong ginagamit yan. Dahil alam ko po na hindi naman po pwedeng magkaroon ako ng dalawang puso, na mayroon akong pusong demonyo at mayroon akong pusong makadiyos. Hindi naman po pwede yun. So ang ibig ko po sabihin dito, kung sakali lang gustuhin kong pumatay ng pumatay dito, gagamitin ko lang ito, pwede kong gawin yan. Pero sabi ko nga po ay limitado po yung aking paggawa niyan. Dahil mas nananaig po sa akin yung puso na nananaig dito ang Panginoon sa aking puso. Yan. Pero kung kinakailangan, sabi ko nga, yun lang, hanggang doon sa bibigyan ko lang sila ng mga sakit. Pero sabihin mong patayin ko, hindi po. Kaya nga itinaas ko na po ito para demonyo sa demonyo na mag-uusap. Hindi na ako. Ayan. So, yan po ang ating pag-aanalisa dito po kung sakali si Trump ang manalo. Ngayon, kung ito namang kalaban niya ang manalo, ito si si Kamara ba yun? Si, yung babae? Kamari, ano yun? Kung yan naman ang nanalo, bangag na lahat ang mga Pilipino. Dahil sila naman ang magkakutsabar niyan. Si Calamares na yan, at saka yung si Bangag na yan. So, ibig sabihin, pag yan ang nanalo, tapos na ang maliligayang araw ng kinabukasan nitong mga kabataan nating mga Pilipino. Dahil sisiguraduhin ko na magiging bangag din lahat ng mga Pilipino na. See? Yan ang pagkakaiba ni Trump at saka ito si Calamares. Ang Calamares ba? Wala akong maisip, hindi Calamares. Yan po. Pero pagka ito naman ay nabitbit na nila, palayo itong naman, isang Marcos na naman, ilalagay nila dyan si Sara Duterte. Pag nilagay nila dyan, sigurado na tayo na wala nang bulihan or hindi na mabubuli ang ating bansa nitong China kasi parehong kaibigan na ni Trump ito.
Kasi meron pong isang salita yan si Trump dito sa China. Pag nagsalita po si Trump sa China, naniniwala po ang China. Oh. Kaya yan at yun po sa isang advantage natin na praise the Lord at dininig din po ng ating Panginoon yung ating dasal na sana hindi matuloy ang anumang gira kasi nga po pagka matuloy yan, ang girang yan, sigurado po ako, dadapa ang marami sa inyo. Okay lang itong mga subscriber ko kasi alam na nila yung panangga ng mga lason at mga virus na pakakawala ng kalaban. Pero papaano po itong mga iba na ito? At hindi ko rin naman ipinapanalangin na mamatay din lahat yung mga yan. Bagamat kahit na hindi naman sila nakapag-subscribe dito sa channel natin, ay hindi naman nila kasalanan kasi hindi naman po nila nakikita ito. Unang-una, yung marami po dyan, yung hindi nila alam ito kasi nga wala sila mga cellphone or ano pa man. So yun po ang iniisip ko rin po yan. So yun po at pangsamantala po ay magsaya muna tayo at wag muna nating isipin yung gira. Dahil sabi ko nga wala sa bokabularyo ni Trump yung manulsol or mag-create ng gira, hindi po. Kaya nga po ang analysis ko diyan ay baka po i-pull out niya lahat yung mga ginawa nitong Ulyanin na Biden na ito diyan sa mga EDCA na yan. At bantayan po natin kung sakali man po nagkamali ako, ay well, tao lamang po ako na pwedeng magkamali. Pero yun po ang yun po ang nararamdaman ko. Anyway, inuulit ko lang po sa lahat po ng mga kawatan ng mga politiko at mga demonyo, itinataas kong muli ang demonyong ito na lilipol at papatay sa inyong mga demonyong mga kawatan kayo na mga kongresista at mga senador at kung sino pang mga politiko na mga kawatan. Lalo na yung bumili ng private jet at saka helicopter. Ito. Bullshit ka. Ayan, puta, matigas yung ulo Oh. Mamamatay ito. Kasi sila na, mga kapwa nila demonyo maglalaban-laban dyan. So muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng may mga sakit nating mga subscribers, followers at mga viewers. Kung ano man po yung mga problema nyo sa buhay, umaasa ako na lahat kayo ay pagagalingin ng ating Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung lagi ko sinasabi pagkatapos ng pagdadaldal ko? Mahal na mahal ko po kayong lahat.